Bago pa man naging normal ang panonood ng pelikula sa loob ng mall, ay may mga sinihan na noon na naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Subalit nang tuluyang magsara ang mga ito, ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang nawala? Ang gusali o ang mismong karanasan? Kaya sa video na to, balikan natin ang mga lumang sinihan na hindi mo na kailanman mapupuntahan. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Ideal Theater. Kung maglalakad ka noon sa kanto ng Avenida Rizal at ay imposible na hindi mo mapansin ang Ideal Theater na isa sa pinakaprestihiyosong sinehan sa Maynila at isang tunay na movie palace sa ginintoang panahon ng mga pelikula. Binuksan ito noong 1933 at idinisenyo ni Pablo S. Antonio na kalaunan ay kikilalanin bilang pambansang alagad ng sining sa arkitektura. Taglay nito ang napakagandang disenyo, makinis na mga linya, kurbado ang anyo at malinaw na sumisimbolo ito sa modernong pag-unlad ng Maynila. Hindi lamang sa itsura naging espesyal ang Ideal Theater. Sa loob ng maraming dekada, ito ay ang eksklusibong tahanan ng mga pelikula ng Metro Goldwyn Mayer o MGM dito sa Pilipinas. At nang maganap ang labanan sa Maynila noong 1945, ay nasunog ang loob ng gusali, ngunit nanatiling nakatayo ang matibay na estruktura at agad na muling nagbukas ang bulwagan matapos ang digmaan. Muling sumigla ang Ideal Theater noong 1950s. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng 1970s ay animoy nagbago ang takbo ng panahon dahil sa pag-usbong ng mga shopping mall na may modernong mga sinihan ay unti-unting napag-iwanan ang mga stand-alone na sinihan sa Avenida Rizal at hindi rin nagtagal ay tuluyan nang giniba ang Ideal Theater. Sa ngayon ay isang branch na ng Philtrust Bank ang nakatayo sa lugar na minsay tinawag na Dream Place. Wala na ang engrandeng harapan ng Ideal, wala na ang mahabang mga pila at wala na rin ang mabigat na kortina na nagbubukas bago magsimula ang pelikula. Sunod ay ang Avenue Theater. Noon kapag sinabing Avenida Rizal, agad na maiisip ay ang hanay ng malalaking mga sinehan. At ang isa sa mga pinakatanyag sa mga ito ay ang Avenue Theater. Matatagpuan ito sa Rizal Avenue sa Santa Cruz na nasa gitna ng tinaguriang Cinema Alley ng Maynila. Dinisenyo ito ni Juan Nakpil at natapos noong Enero 1939. Agad itong namukod-tangi dahil sa makinis at modernong Art Deco na harapan nito. Sa loob ay mas lalong dama ang pagiging espesyal ng Avenue. Mayroon itong humigit kumulang 1,400 na mga upuan at eleganteng mga ilaw. Kaya naman ang bawat pagpunta rito noon ay tila ba isang okasyon na pinaghahandaan. Sa loob ng maraming dekada, ang Avenue Theater ang eksklusibong tahanan ng Paramount Pictures dito sa Pilipinas. Dahilan upang ang panonood dito ay hindi lamang isang libangan, kundi isang sosyal na karanasan para sa maraming Pilipino. Nakaraos ang gusali sa ikalawang digmaang pandaigdig na may kaunting pinsala, ngunit mabilis na nagbukas muli matapos ang digmaan. Pagsapit ng 1950s at 1960s, dito ay naranasan ng Avenue ang golden era nito. Ngunit tulad ng maraming sinehan sa Avenida, ay unti-unti ring humina ang Avenue Theater dahil pagsapit ng 1980s at 1990s ay lumipat na ang mga manonood sa mga bagong sinehan na nasa loob ng malalaking mga mall sa Makati at sa Quezon City. Dahilan upang noong 2006 ay tuluyan nang giniba ang Avenue Theater. Ikatlo ay ang State Theater. Ang State Theater ay isang alamat sa mundo ng pelikula. Isa itong sinehan na sumasalamin sa golden age ng Philippine cinema. Makikilala ang gusali sa symmetrical at patong-patong na harapan nito. Isang malinaw na halimbawa ng isang cinema palace na konsepto. Sa loob nito ay may modernong air conditioning at napakalaking seating capacity. Ang lobby at ang interior ay pinagsama ang international na Art Deco at mga elementong Pilipino. Dahilan upang maramdaman ng mga manonood na espesyal ang bawat pagpasok dito. Dito unang ipinapalabas ang mga bagong pelikula mula sa malalaking Hollywood studios tulad ng Warner Brothers at Columbia Pictures. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nasira ang gusali nito, ngunit matapos ang digmaan ay agad din itong nakabalik sa operasyon. Kasabay ng kasiglahan ng Avenida bilang isa sa mga pinakaabalang komersyal na distrito sa Pilipinas.
Pilipinas ay muling naging pangunahing destinasyon ang State Theater. Subalit pagsapit ng 1970s ay nagsimula na nga ang paghina nito. Lumipat ang sentro ng negosyo sa Makati at sumikat ang mga mall na may mga sinehan. At noong 90s hanggang early 2000s, ang dating prestihiyosong sinehan ay naging indie theater na lamang. Ang engrandeng lobby nito ay hinati-hati at ginawa na lamang pwesto ng maliliit na mga tindahan. Sa loob ng maraming taon ay nanatili ang gusali bilang isang tahimik na anino ng nakaraan. Hanggang sa tuluyan na rin itong giniba upang bigyan ng daan ang isang makabagong gusali na pangnegosyo. Sa ngayon ay wala ng State Theater sa Avenida. Ngunit sa alaala ng Maynila ay mananatili ito bilang isang simbolo sa mga panahon na ang panonood ng sine ay isang sandali na humihinto ang oras. Tahimik ang paligid at sabay-sabay na tumitingala ang mga tao upang masaksihan ang iisang karanasan. Karanasan kasama ang mga lumang kaibigan, karanasan kasama ang dating kasintahan, karanasan kasama ang nooy kumpleto pang pamilya, mga karanasan na kailanmay hindi na mababalikan. Pang-apat, Capitol Theater. Noon, kapag napadpad ka sa eskolta, ay may isang gusali na tila ba agad na humihila ng iyong pansin. Sa loob ng maraming dekada, tinawag itong Showplace of the Nation, isang simbolo ng ginintoang panahon ng mga sinihan dito sa Pilipinas. Dinisenyo ito ni Juan Nakpil at binuksan noong 1935. Isa itong ganap na obra ng Art Deco, moderno, elegante, at may malinaw na tatak Pilipino. Kakaiba ang loob nito dahil sa double balcony, dalawang palapag na balkonahe na bihira noong mga panahong iyon. At dahil dito, humigit kumulang 800 katao ang kayang maupo sa loob nito, sapat na upang maramdaman ang bigat at ang kalidad ng bawat mga palabas. Pagdating ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nasira ang gusali, ngunit nanatiling nakatayo at nagpatuloy sa operasyon nito matapos ang digmaan. Pagsapit ng 1970s ay unti-unting humina ang Capitol Theater. Lumipat ang mga manonood sa mas bagong mga sinehan na nasa loob ng mga shopping mall. Kasabay pa nito ay naapektuhan din ng eskolta sa konstruksyon na isinagawa upang magbigay daan sa linya ng LRT. Sa kabila ng mga panawagan para sa konserbasyon ng gusali ng Capitol, ay giniba pa rin ang pangunahing bahagi ng sinehan at ang naiwan na lamang ay ang tanyag na harapan nito na isinama sa isang modernong gusali. Ikalima ay ang Odeon Theater. Sa kanto ng Recto at Rizal Avenue ay minsan nang tumayo ang Odeon Theater, isang sinehan na naging mahalagang bahagi ng araw-araw na buhay sa Maynila, lalo na para sa mga estudyante na dumaraan sa University Belt. Isa ito sa pinakamalaki at maganda rin ang pwesto ng sinehang ito. Hindi ito engrande tulad ng mga movie palace na nasa eskolta, pero praktikal at kayang tumanggap sa dagsa ng tao. Ang disenyo nito ay simple lamang ang anyo dahil ang layunin nito ay malinaw na magsilbi sa libu-libong manonood araw-araw. At dahil malapit ito sa FEU, UE at UST, dahilan upang mga estudyante ang bumubuo sa malaking bahagi ng mga manonood nito. Noong 1960s at 1970s ay nakilala ito sa pagpapalabas ng pinagsamang Hollywood blockbusters at mga sikat na pelikulang aksyon na gawang Pilipino. Subalit pagsapit ng 1980s at 1990s ay nagsimulang magbago ang paligid dahil sa konstruksyon para sa LRT ay lalong sumikip ang Recto at ang Avenida. Kasabay nito ay ang unti-unting paglipat ng mga manonood papunta sa mga sinihan na nasa loob ng malalaking mga mall, dahilan upang naging mahirap ng panatilihin ang mga stand-alone na mga sinihan. At dito na nga tuluyang nagsara ang Odeon bilang isang sinihan. Hindi tulad ng iba pang mga sinihan sa Avenida ay hindi giniba ang gusali ng Odeon. Sa halip, ito ay ginawang komersyal na spasyo at transport hub na ngayon ay kilala na bilang Odeon Terminal Mall. Sa ngayon ay abala pa rin ang Odeon pero hindi na para magpalabas ng mga pelikula. At kung isa ka rin sa mga nakapasok sa sinihang ito noon at titigil ka sandali sa ngayon upang tignan ang gusali, ay maiisip mo na minsan sa parehong lugar na ito, isa ka rin sa mga nagmamadali noon na pumasok sa loob upang makaabot sa palabas. Isang palabas na maaaring ulitin sa ngayon, ngunit ang mismong karanasan kailanmay hindi na mauulit pa. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!